Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang Batang Babae sa Palayan. Eksakto 2:30 ng madaling araw ay nagising na naman si Gardo dahil sa isang hindi magandang panaginip. Katulad ng mga naunang hindi magandang panaginip at bangungot, ay magkakahalintulad lang palagi ang nangyayari. Nakikita niya ang sarili na hinahatak ang paa ng kung sinong nilalang na hindi na makita-kita ang pagmumukha. Hindi niya rin mawari kung babae ba o lalaki. Subalit sigurado siyang taga-bukid lang din yon. Halos lahat kasi silang naroon sa bukid ay pare-pareho lang ang suot, simula sapatos hanggang sa dayaming sombrero. Habang nagpupunas ng pawis sa muka at katawan ay bahagya niyang iniangat ang maliit na bintana ng kanilang kubo. Pagkalaon ay sumilip siya sa palayang madilim na pinaiingay lang ng mga iilang kuliglig at palakang bukid na nag-aawitan. Pagkadaka ay nasampal niya pa ang sarili dahil matapos marinig at maramdaman ang lamok na naglanding sa kanyang pisngi. Aray! Ko! Naknantok ko. Napabuntong hininga siya habang tinitingnan sa mga palad ang napirat na lamok. Pagkatapos noon ay muli siyang nahiga at inalala ang masamang panaginip bago pa bulong na nagwika. Napapadalas na yung panaginip ko na yun. Hindi kaya may ibig sabihin na yun? Kanino ko kaya pwedeng ikwentong tungkol dito? Dahil sa nawala na ang antok ng 33 na binata, kaya pinagnilayan na lang niya ang mga pangyayari. Sa 1 buwan at kalahati niyang pamamalagi sa palayang yon, ay madalas niya talagang napapanaginipan ang tungkol sa bagay na yon. Pakiramdam tuloy ni Gardo ay may kung anong ipinahihiwatig sa kanya ang masamang panaginip na yon. Hindi kaya may namatay o pinatay dito sa palayan? Nangilabot siya matapos ang mga sinabi dahil parang bigla siyang namaluktot at napakumot dahil hindi naman malamig. Pagkatapos ay nag-sign of the cross siya bago muling bumulong sa sarili. Naku, wag naman sana, Diyos ko po. Dahil sa mga kakaibang naiisip kaya tuluyan ng hindi nakatulog ang binata. Hinintay na lang niyang sumapit ang 4:00 na madaling araw, pagkatapos noon ay bumangon na siya at nagtungo sa bungalow. Dito nanunuluyan ngayon ang anak ng kanyang amo na si Travis. Ang 38 si Travis kasama ang kanyang fiancé na si Fatima ang pinamahala sa palayan sapagkat abala ang magulang ng binata. Sa mansyon talaga ng mga Robles nangangamuhan noon si Gardo. Nalipat lang siya rito 1 buwan at kalahati ang nakalipas matapos i-request ni Travis. Maaasahan talaga kasi ito lalo na pagdating sa mabibigat na gawain. Masaya naman si Gardo nang malipat sa Bukirin sapagkat bukod sa hindi siya masyadong pinakikilos ni Travis, ginawa rin kasi siyang head ng mga trabahador ng palayan sapagkat deserve niya rin naman dahil sa tagal na niyang naninilbihan sa pamilya Robles. Tinaasan din ang kanyang sahod kaya labis na natuwa ang binata. Kaya lang matapos ang mga sunod-sunod na masasamang panaginip patungkol sa palayan ay naghalo na ang kanyang emosyon. Hindi niya alam kung matutuwa pa ba siya sa mga nangyayari. Pagdating sa tapat ng bungalow ay saglit siyang napahinto at tinanaw ito. Napansin niyang nakabukas ang ilaw sa silid ng mag-fiancé. Sumilip pa nga saglit sa malaking bintana ang babae kaya napatanong siya sa sarili. Ang aga yatang magising nila Boss Travis O baka hindi pa mga natutulog. Umabanti siya at nagtuloy-tuloy papunta sa likurang bahagi ng bahay. Binuksan niya ang pintuan at pumasok sa dirty kitchen. Doon ay laking gulat niya nang tumambad sa kanyang paningin si Travis at Fatima. Umiinom ang dalawa ng kape habang kausap si Mampilo. Uy, Boss Travs, Madam, good morning po. Sa iyo rin ho, Mang Pilo. Good morning din. Ba't naman parang gulat na gulat ka riyan? Tinan mo itsura mo,
Para kang nakakita ng multo. Napapunas muka ang binatilyo bago sagutin ng anak ng kanyang boss. Hindi boss. Ano kasi, akala ko, nandun pa kayo ni ma'am sa taas. Nakabukas kasi ang ilaw doon tapos... Nakabukas pa? Pinatay natin yun, Han, di ba? Bago bumaba? Dahil sa sinabing yon ng magandang babae ay naudlot na sa pagsasalita si Gardo. Lahat din tuloy silang naroon ay napabaling kay Travis na tumango muna bago alangang sumagot. Oh, di ba ako pa nga nagpatay? Hindi bale, i-check ko na lang ulit. Sayang ang kuryente. Dapat hindi tayo aksayado, lalo na ngayon. Kaagad umalis sa dirty kitchen ng lalaki. Si Gardo naman ay pumunta sa kabilang lamesa at kumuha ng tasa para magtimpla na rin ng kape. Eksaktong pag-upo niya sa tabi ni Mampilo ay siyang pagbalik ni Travis na nakangiti kay Gardo. Naisan mo ako, Gardo, ha? Nakapatay naman ang ilaw eh. Para natuloy akong nag-exercise sakit panaog ng hagdanan. Nahihiyang ipinagtanggol naman ng binata ang kanyang sarili sapagkat totoo naman talagang nakita niyang nakabukas ang ilaw sa kwarto ng kanyang mga amo kanina. Tanda pa nga na sumilip si Fatima sa bintana. Wala boss, promise, nakabukas po talaga kanina pagsilip ko. Bibiruin ko po ba kayo ng ganun? Nakabukas po talaga pagkakita ko kanina. Pero kung pagtingin nyo ay nakapatay na, ang gara naman nun boss. Sino nagpatay nun? Multo? Seryosong nagkatinginan ang magfiancé matapos yung sabihin ng kanilang manggagawa. Hayaan mo na nga yun. O Han, tumayo ka na dyan ha. At kailangang maaga tayong makarating dun sa pupuntahan natin. Mampilo, Gardo, kayo na munang bahala rito ha. Pagkatapos ni Fatima ay saka naman dumating ang asawa ni Mampilo na si Manang Osang. May mga bitbit na tong pagkain para sa almusal. Boss Trabs, Madam Fat, mag-almusal na kayo bago lumarga. Natuwa naman ang magfiancé sa pag-alok sa kanila. Pero sabay at nakangusong tumanggi ang dalawa dahil kailangan na talaga nilang umalis. Naku Manang Osang, salamat po kaso kailangan na talaga namin magbiyahe. Oo Manang Osang, bukas ganyan din ang iluto nyo sa almusal ha para makabawi kami. Paborito ko pa naman yung napakalaking tinapa. Ay wala pong problema basta kayo ang kakain boss at madam. Wag lang tong mga masisiba na to. Nagtawanan silang lahat matapos ituro ng ginang sina Mampilo at Gardo. Anong gusto mo? Ikaw ang aalmusalin ko. Lalo silang nagtawanan pagkarinig sa sinabi ng Ginoo. Pagkatapos noon ay nagpaalam ang magfiancé. O paano? Aalis na talaga kami ha? Gardo, wag mong pakilus-kilusin sa palayan si Mampilo ha. Kapag nangulit, itali mo. Ay nako boss, ako na magtataali tapos ikukulong ko sa bodega. Nagtawanan lang sila at pagkatapos ay sumibat na ng tuluyan ang magfiancé kaya nagsimula ng kumain ng tatlo habang hinihintay ang iba pang trabahador. Si Mampilo at Manang Osang ay ang pinakaunang nanilbihan sa pamilya Robles sa palayan na yon. Ngayon ay hindi na nagtatrabaho sa palayan ang mag-asawa. Caretaker na sila ng bungalow subalit kung minsan dahil sa nakasanayan ng katawan ay nagtatrabaho pa rin sa palayan ang Ginoo. Habang kumakain sila ng almusal ay muling sumagi sa isip ni Gardo ang tungkol sa ilaw na nakabukas. Hindi niya kasi naikwento kanina ang tungkol sa babaeng dumungaw doon. Mampilo, Manang Osang, hindi po ba matagal na kayo rito? Habang ngumunguya ng pagkain ay napatingin ang mag-asawa sa binata. Bago magkasunurang sumagot matapos lunukin ng pagkain. Oo, sa katunayan nung nabili nila tong palayan, kami na talaga ang una nilang pinatao ni Manang Osang mo. Bakit mo nga pala naitanong? Ngumuya rin muna ang binata at lumunok ng pagkain bago magsalita ulit. Kasi po, may multo po ba rito o may nangyaring trahedya? Seryosong nagkatinginan ng mag-asawang matanda kaya napaisip ang binata na baka meron nga kaya naman nagpatuloy siya sa pagsasalita.
Simula po kasi ng pagdating ko rito, last month, madalas ko nang mapanaginipan yung tungkol sa palayan eh. Tapos kanina, pera biro ho Mampilo, nakabukas po talaga yung ilaw sa kwarto nila boss. May nakita pa akong babaeng nakadungaw eh. Ang akala ko nga si madam kaya hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin. Saglit siyang humigop ng kape bago nagpatuloy. Kanina ko lang naman kasi naabutan na nakabukas ng ilaw ng kwarto nila eh. Kaya naisip kong maaga silang nagising o kaya hindi pa natutulog. Kaya po kanina, di ba Mampilo, kung napansin nyo, para akong gulat na gulat pagkakita kina boss at madam kasi ang expected ko talaga nasa kwarto sila eh. Hindi kaya ho may multo talaga rito sa palayan or something? Tumigil sa pagkain si Manang Osang at napasulyap sa asawa na nag-iisip din habang inuubos na lang ang kapeng iniinom. Sa totoo lang, sa tinagal-tagal namin ni Pilo rito wala naman kaming na-experience na multo o kung ano rito sa bungalo at saka sa palayan. Mga ahas po pwede pa, hindi ba Pilo? Dahil doon ay napabaling din tuloy ang atensyon ng binatilyo sa Ginoo. Kayo ho, Mampilo, may natatandaan po ba kayo? Napakunot noo ang Ginoo habang inaalala ang mga nagdaang taon niya sa lugar na yon. Katulad nga ng sabi ni Manang Osang, wala namang kaming nararamdaman o napapaniginipan katulad ng mga kinukwento mo. At saka sa tagal namin mag-asawa rito wala namang kaming nasaksiyang mga krimen o kung anong hindi magandang pangyayari. Kasi kung meron man, kami mismo ang magsusumbong sa kinaukulan. Ganun po ba? Tila nadismaya ang binata dahil hindi nagtugma ang sagot ng mag-asawa sa mga napapaniginipan niya at nakita kanina. Nagpatuloy na siya sa pagkain nang biglang magsalita ulit ang Ginoo. Osang, natatandaan mo ba yung malaking balita nung nakaraang taon dito sa lugar natin? Parang kauna-unahang krimen yata yun Napaisip si Manang Osang habang si Gardo naman ay napatigil ulit sa pagsubo ng pagkain bago salita na pinagmasdan ng mag-asawa. Ano pong krimen yun? Yun bang nawawalang bata noon na taga-bayan? Pagtango ni Mampilo ay muling nagsalita ang kanyang asawa habang nakaharap sa bintanang naghihintay lang ng sasabihin ng ginang. Ay, oo nga pala, Gardo. Yun ngang malaking krimen na sinasabi ng asawa ko na nangyari rito sa lugar namin. Ang kaso, bata naman yon at saka hindi naman dito sa palayan natin. Napakunot noon na naman ang binata dahil tila nadismayan na naman siya sa ikalawang pagkakataon. Pagkatapos niyang ngumuya ng pagkain at lumunok ay muli siyang nilingon ni Mampilo at kinausap. Hindi mo ba itatanong kung anong nangyari roon sa batang babae? Batang babae? Oo, nga po pala. Ano pong nangyari at bakit nyo nasabing malaking krimen yun? Pakunwari na lang na interesado pa rin si Gardo na malaman pero ang totoo ay wala na siyang kainti-interes. Pakiwari niya kasi ay wala namang kinalaman ng bagay na yon sa mga napapaniginipan niya at sa nakita kaninang umaga dahil hindi naman batang babae ang nakita niya sa pagkakaalam niya. Naging malaking krimen yon dahil nga ang nangyaring yon ay unang pagkakataon sa lugar na ito. Noong nakaraang taon kasi, mga panahong bumibisi-bisita pa lang dito sina boss at madam, may nawalang bata sa lugar na ito. 8 taong gulang at ang pangalan ng batang babae Mona. Pagkatapos po, hanggang ngayon wala pa rin nakakakita sa kanya. Namatay na lang ang tatay niya na naaksidente naman sa ibang bansa. Tapos yung nanay niya naman na mental hospital dahil hindi nakayanan ng mga nangyari. Ano po bang nangyari sa bata? Kay Mona, bakit siya nawala at hindi na nakita? Yun nga ang malaking misteryo, Gardo. Wala ni isa sa mga taga rito ang nakakaalam. Ang iniisip na lang ng iba, baka nakidnap o nakuha ng kulto o kung ano pa. Basta sigurado ang mga taga rito na wala na rito si Mona sa lugar na ito.
Ako man umaasa na sana kung nasaan man siya ngayon hiling ko na buhay pa siya at maayos ang lagay. Para kung sakali maalala niyang bumalik, ako mismo sasamahan siyang dalawin ng nanay niya roon sa mental hospital. Baka malay natin, di ba? Bumalik ang wisyo ng nanay niya kapag nakita siya. Napatango-tango si Gardo sa sinabi ni Manang Osang, pero sa kabilang banda ay napaisip din siya kung buhay pa nga ba talaga ang batang babae o hindi na. Sana nga ho, no? Pero ayaw ko mang sabihin to, sa edad niyang yun. Malabo na, lalo't matagal na siyang nawawala. Ay, oo nga pala. Ngayong buwan, 1 taon na yung nawawala si Mona. Naudlot na ang Ginoo sa pagsasalita sapagkat ang 2 pang trabahador sa palayan na si Chito at Mokong ay dumating na. Ang 2 kalalakihan pa namang to ang pinakamaingay sa lahat. Nag-iingay-ingay na nga ang 2 kaya nabulaho ang maganda nilang usapan. Dahil doon ay tinapos na lang ni Gardo ang pagkain at saka lumabas na rin sa dirty kitchen. Maliligo na kasi siya para pagsikat ng araw ay gagawin na lang niya kung ano ang dapat gawin sa palayan. Makalipas ang ilang oras, pagsapit ng 8:00 ng umaga ay nagtungo na nga si Gardo sa palayan para pagmasdan ang mga iba pang nagtatrabaho roon. Maganda naman ang naging takbo ng araw niya kahit medyo inaantok pa dahil sa maaga siyang nagising kanina. Nagtambay siya sa kubong nasa gitna ng palayan at minasdan ng mga taong abala. Mahaba-habang oras ang inilagi niya roon at hindi niya namalayan yon. Tuyo na ang lupa at nag-aangatan na rin ang mga tanim nila. Isang magandang senyalis na maganda ang resulta. Napainat na mga kamay ang binata habang tinatanaw ang palibot ng palayan hanggang sa tumigil siya ng matapat sa scarecrow na hindi kalayuan sa kubo. Mas nakakatakot pa yata yung mukha ko dyan kaysa sa scarecrow Naudlot siya sa pagsasalita at nanlaki ang mga mata nang mapansin na parabang may nakapasan sa nasabing scarecrow. Nakita niya kasi ang magkabilang maliliit na braso sa bandang balikat nito. Ha? Anak ng tokwa? Ano yun? Tao ba yun? Bata? Nagmamadali niyang nilapitan ang scarecrow hanggang sa mapansing tila nagpasadyang magpahulog ang nakapasan dito. Naaninag pa niya ang bata mula sa hindi kalayuan. Subalit pagbangon nito ay bigla ring tumakbo palayo, kaya hinabol niya. Hoy! Saan ka pupunta, bata? Tumakbo na rin siya para masundan ng nasabing bata, hanggang sa walang ano-ano ay makabungguan niya si Mampilo na hindi niya rin alam kung saan nanggaling. Kamuntikan pa silang matumbang 2. Mabuti na lang ay nahawakan nila ang isa't isa. Bakit ka tumatakbo? Saan ka galing? Sinong hinahabol mo? Hindi kaagad nakaimik ang binata. Iginala niya muna kasi ang tingin sa buong palayan, subalit hindi na niya naabutan pa ang batang hinahabol. Ano po kasi? Napakamot-ulo na lang siya habang tila nabubugnot sa mga nangyayari. Hindi niya rin kasi alam kung sasabihin ba o hindi sa Ginoo na nakakita siya ng batang pagala-gala. Kayo ho, Mampilo, pagagalitan ako nila boss kapag naabutan kayong nagtatrabaho na naman dito sa palayan. Bago pa niya natapos ang sinasabi ay iniangat na ng Ginoo ang dala nitong bayong. Pinadala to sa akin ni Osang para hindi na kayo maglakad pabalik sa bungalo. Paksiw na bangus tapos nilagang okra. Masasarap tong ulamin. Napakibit balikat na lang ang binata pagkatapos ay sumunod na siya sa Ginoo pabalik sa maliit na kubong nasa sentro ng palayan. Dahil eksaktong 12:00 na ng tanghali, kaya nagpahinga muna ang grupo at kumain. Nang mabusog na, ay nagkanya-kanya muna sila ng latag ng karton para saglit na umidlip. Hindi rin muna umalis si Mampilo dahil nagpapapresko pa to sa lugar na yon.
Isa pa ay naboboring din kasi ang matanda sa bungalow sapagkat wala siyang masyadong ginagawa kumpara noong nagtatrabaho pa siya sa palayan na nakasanayan na niya talaga. Mampilo, diyan ka lang po ba? Idip lang sana ako saglit eh. Nakakaawa kasi itong mga hilik ni na Chito at Mokong eh. Sige lang, at magpapahangin-hangin rin muna ako. Mas masarap tumambay dito sa palayan kaysa doon sa bungalow eh. Hindi talaga ako sanay kahit anong gawin ko. Gumisi lang si Gardo sa Ginoo bago ito talikuran. Maswerte nga ho kayo at hindi nyo na kailangan makikilos masyado eh. Kapag nasanay ka sa pagkilos, mas lalo kang magkakasakit kapag nastak ang katawan mo. Kaya ikaw, Gardo, habang bata ka, i-enjoyin mo na yung paggalaw-galaw. Hanggang kaya ng katawan mo, ilaban mo ng ilaban. Sige ho, tatandaan ko ho yan. Pagkatapos siyang sabihin yon, ay pumikit na nga siya at ninamnam ang lamig ng kapaligiran. Makalipas ang ilang minuto, pagkapikit ay bigla na lang tumahimik ang lahat. Hindi na niya narinig ang palitang paghilik ni Chito at Mokong. Pati ang pagkuyakoy ni Mampilo ay hindi na rin niya nararamdaman. Sa isang iglap ay tila ba nilamo na matinding katahimikan ng paligid. Kaya pasimpleng napadilat si Gardo at ganun na nga lang ang pagtataka sapagkat wala na siya sa kubo. Bukod doon ay madilim na rin ang kapaligiran. Nang itingala niya ang ulo ay doon niya naaninag ang kalangitang pinaliliwanagan ng buwan at mga bituin. Puno ng pagtataka siyang napatanong sa sarili habang nakatanaw sa kalangitan. Kakaidlip ko lang ah. Inabot na ako ng gabi na hindi man lang ginising nila Chito at Mokong. Loko yung mga yun ah. Natigilan siya matapos ma-realize na wala na siya sa kubo. Kaya naman naisipan niyang tumayo subalit bigla na lang may humatak sa kanyang mga paa. Pagtingin niya sa kung sinong gumawa nun ay nagimbal siya sapagkat duguan ang kamay nitong nakagwantes. Hindi niya pa rin maaninag ang muka at hindi pa rin niya matukoy kung babae o lalaki ang humahatak sa kanya. Ginawa niya ang lahat at pinilit na lumaban sapagkat unti-unti na siyang nakakaramdam ng takot. Nang ilabot ang kanyang katawan at gumapang yun kaagad hanggang sa kanyang batok, dahilan para maramdaman niyang parang lumolobo ang kanyang ulo. Tumigil ka! Anong ginagawa mo? Bakit mo ko inaatak? Sinubukan niya ulit iwagwag ang kanyang mga paa upang makakawala sa pagkakahawak ng kung sino man. Subalit natigilan din siya nang biglang huminto yun at pabalagbag na ibinaba sa lupa ang kanyang paa. Hindi kaagad nakakilos ang binata dahil sa sobrang pagkabigla. Hanggang sa natanaw na lang niya na ikinakampay ng kung sino man ang gulok na hawak nito. Pagkakita roon ni Gardo ay tumaas agad ang tensyon na kanyang nararamdaman. Kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay ang mabilis ding pangyayari. Hindi na niya nakita kung paano, subalit alam niyang lumapit ang kung sino man at tinabas ang kanyang lieg. Dahilan para mapasigaw siya ng husto. Ayop na yan! Tulong! Tulong! Pagbangon sa hinihiga ang papag ay ganun na lang ang gulat niya. Matapos makitang nakaharap sa kanya sina Mampilo, Chito at Mokong nagulat din matapos siyang makita. Gaya na nangyari sa mga nakalipas na araw at linggo, ay pawis na pawis ang buo niyang katawan at putlang-putla ang kanyang muka. Nakakagulat ka naman. Paidlip pa lang ako bigla-bigla ka na lang nagsisigaw dyan, Gardo. Ano ba nangyari? Napanaginipan mo na naman ba? Hindi kaagad umimik ang binata. Tumayo lang siya at uminom ng tubig bago lumabas ng kubo para hilamusan at punasan ang muka. Nagubad din siya ng damit sapagkat basang-basa yun dahil sa masamang panaginip. Ano? Ayos ka lang ba? Napalingon ng binata sa Ginoo na nasa likuran na pala niya. Nanatili naman si Chito at Mokong sa pag-idlip dahil hindi pa naman oras ng pagtatrabaho.
Nanaginip na naman po ako, Mang Pilo. Ganun na naman ho eh. Katulad ng unang panaginip ko. Pero ngayon, mas nakakatakot kasi pakiramdam ko ako talaga yung hinahatak eh. Saglit siyang natigilan at napahawak sa leeg matapos maalala ang masamang panaginip kung saan tinabas ng hindi makilala muka ang kanyang leeg. Hindi kaya pangit tayo nito nang mangyayari sa akin? Hindi na talaga ako makampante dahil sa paulit-ulit na masamang panaginip na yun, Mang Pilo eh. Lumapit sa kanya ang Ginoo at nag-abot ulit ng tubig. Matapos siyang inumin at ubusin yon ay inakbayan siya ni Mang Pilo at kinausap. Magpahinga ka kaya muna sa kubo mo o kaya doon sa bungalow para mapreskuhan ka. Tara, sumabay ka na muna sa akin pa uwi. Sige po, salamat po. Matapos siyang sumang-ayon ay ginising muna saglit ng Ginoo ang dalawa pa nilang kasamahan. Hoy, maiwan na muna namin kayo rito ha at pupunta kami sa bungalow. Kayo nang bahala rito. Pagkatango ng dalawang binatilyo ay kaagad ding umalis nga sina Mang Pilo at Gardo. Nang nasa bungalow na nga sila, ay kinuwento ng Ginoo sa kanyang asawa ang nasaksihan. Pagkarinig ng ginang sa salaysay ay nag-alala rin siya para kay Gardo. Sakto, pupunta ako ngayon sa pamilihan. Magdadala ako dito ng albularyo na baka sakaling makatulong sa iyo. Kasi base sa mga kinuwento mo kanina pang umaga baka merong gumagambala sa iyo. Bago-bago ka lang kasi rito sa lugar kaya ganyan. Mas mabuti nang maging maingat kaysa kung mapaano ka pa. Dahil sa sinabi ng ginang ay medyo nakahinga ng maluwag ang binata. Salamat po ng marami, Manang Osang. Babawi po ako sa inyo. Ay nako, wag mo nang problemahin ang pagbawi. Sino-sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo-tayo ring nandito sa palayan? Sige po, basta maraming salamat po ulit sa inyo ni Mang Pilo. Habang naghihintay ka, magpahinga ka na lang muna dyan sa kwarto namin ni Osang. Tumawag sila boss Bukas pa raw sila makakauwi, kaya ayos lang kahit na sa sala ka pa matulog. Ako na muna ang tatao ron sa palayan para may katuwang sina Chito, si Mokong at yung iba pa. Sige po, salamat po talaga. Matapos ang panay na pagpapasalamat ay nagtungo na nga ang binata sa silid ng mag-asawa. Si Manang Osang naman ay umalis na rin at nagtungo na sa pamilihan habang si Mang Pilo ay bumalik sa palayan para tumingin-tingin sa mga manggagawa. Mag-isa lang si Gardo sa bungalow, kaya naman medyo hindi maganda ang kutob niya. Hindi kasi siya sanay sa ganoon kalaking bahay. Puno pa naman din ng mga antigong gamit ang bungalow na yon, kaya medyo creepy kapag ikaw lang ang tao. Dahil sa mga kakatuwang nangyari sa kanya ng araw na yon ay hindi magawang makatulog si Gardo. Panay ang lingon niya sa nakabukas na pintuan. Minamatyagan kung sino ang papasok sa loob ng bahay. Walang ano-ano. Habang seryoso siyang nakatulala sa pintuan ay bigla na lang sumagi sa isip ng binata ang tungkol sa nangyari kaninang madaling araw. Nang makita niyang bukas ang ilaw ng kwarto ng kanyang amo at bukod doon ay may nakita rin siyang babae nakatungaw sa malaking bintana. Nagpaulit-ulit yung tumatakbo sa utak niya, kaya naman napatanong na rin siya sa sarili. Kung hindi si Madam Fatima yon o si Boss Travis, sino yun? Bigla na lang nanayo ang mga balahibo niya matapos maisip na baka hindi pangkaraniwan ang nasaksihan niya kanina. Napabuluktot tuloy siya at napayakap sa sarili kasunod ng pagtalikod sa pintuan sa takot na baka may kung ano na naman siyang makita. Langya naman kasi, bakit parang ako lang ang pinakikitaan o pinararamdaman o nananaginip ng hindi maganda rito? Nakakabaliw. Parang gusto ko nalang bumalik sa mansyon Naudlot siya sa pagsasalita sapagkat narinig niya ang paglangit-ngit ng pinto ng silid na kinaroroonan niya hanggang sa unti-unti na ngang sumara ang pinto.
Napabuga ng hangin ang binata habang nakikiramdam sa likuran. Hindi niya pa rin magawang lumingon sapagkat natatakot siya. Sa totoo lang ay hindi naman talaga matatakotin ng binata. Subalit simula nang tumungtong siya sa lugar na yon ay tila ba nagkaroon na siya ng takot. Kung ano-ano na kasi ang naririnig, nakikita, nararamdaman at napapanaginipan niya. Lord, huwag naman ngayon. Wala po akong kasama eh. Marahan niyang isiniksik ang sarili sa pinakasulok ng kama. Doon ay hindi siya umalis at nanatiling nakatalikod sa pinto. Nagtalokbong na rin siya ng kumot at ipinikit ang kanyang mga mata. Taimtim siyang nagdarasal sa isipan sapagkat alam niyang hindi siya handa sa kung anong makikita. Hindi siya tuminag sa ganoong posisyon hanggang sa hindi namamalayan ng binata na nakatulog na naman siya at naalimpungatan lang matapos makarinig ng ingay na parang may nagpupukpok ng kahoy. Napabangon bigla ang binata at ganoon na lang ang pagtataka sapagkat wala na siya sa kwarto ng mag-asawang Pilo at Osang. Pagkagala niya ng tingin ay laking gulat niya dahil pamilyar sa kanya ang lugar. Bakit nandito ako sa kamalig? Anong ginagawa ko dito? Matapos makita ang madilim, mausok at maabong paligid ay agad na unawaan ng binata na nananaginip lang siya. Panaginip lang to. Panaginip lang to. Panaginip lang to. Magising ka na, guard. Ha? Bago pa niya matapos ang sinasabi ay nakarinig na siya ng mabigat na yabag sa biglang bumukas na pinto kung saan siya naroroon. Hindi na naman niya naaninag kung sino ang taong nagbukas at hindi niya rin nalaman kung lalaki ito o babae. Ang tanging nakita niya lang ay ang isang kahong gawa sa kahoy na kasya ang isang bata. Animoy kabaong na nilaan talaga para paglagyan ng bata. Biglang lumapit ang hindi makilalang nilalang at bigla nitong hinatak ang kanyang paa, kaya napaalma siya. Nagkakakawag ang binata hanggang sa makakawala siya. Sinamantala niya ang sandaling yon. Mabilis siyang lumabas sa kamalig at tumakbo palayo sa lugar na yon. Nang sulyapan niya ang loob ng kamalig ay naaninag pa niya ang hindi kilalang nilalang na mayroong pang hinahatak na hindi makilala pero sigurado siyang bata ang isang yon. Dahil doon ay tumigil siya at patuloy na nagmatsyag hanggang sa makita nga niya kung paano isiniksik ng hindi makilalang tao ang tila patay na katawan ng bata sa kahong ginawa nito. At nang hindi mapagkasya ang bangkay, ay inihagis ng hindi makilalang nilalang ang martilyo at gulok na hawak. At saka pinagsisisira ang kahon bago sumigaw at magsalita. Walang yan. Bakit maliit yung ginawa mong kabaong? Kasabay ng mga salitang yon ay ang pagkulog at pagkidlat na gumuhit sa kalangitan. Napalingon doon saglit si Gardo at nang ibaling na niya ulit ang tingin sa kamalig ay nagitla siya sapagkat nakatayo na sa direksyon niya ang hindi makilalang nilalang. Mabilis na sumilay ang kaba sa puso ni Gardo kaya matulin siyang tumakbo palayo sa lugar na yon. Wala sa sariling tinahak ang palayan. Matulin ang pagtakbo niya na walang lingunan sa likuran hanggang sa bigla siyang madapa. Matapos mapadaan sa malalim na bahagi. Pagbangon ay doon niya nakita sa bandang kanan ang scarecrow. Hindi niya yun inalintana. Bagkus ay nilingon niya ang pinagbagsakang tila malaking butas hanggang sa mapagtanto niya ang mga bagay-bagay. Langyang yan. Sa tabi ng scarecrow niya inilibing yung bata. Balak niya sanang pigilan ng pangyayari, subalit bigla na namang gumuhit sa madilim na kalangitan ng kidlat. Napatakbo siya papunta sa mansyon para humingi ng tulong. Nawala na sa isip niya na nananaginip lang siya. Mampilo! Manang Osang! Boss Trabs! Madam Fat! Chito!
Bokong! Tulungan niyo ako! Kahit sino sa inyo! Tulungan niyo! Hindi na niya natuloy ang binibigkas sapagkat bigla siyang napaharap sa antigong salamin at doon na nga niya nakita ang sarili. Hubot-hubat, may gilit sa lieg, bulag ang kaliwang mata at lamog-lamog ang katawan. Ang mas nakagigimbal sa lahat ay nang mapansin niyang nakatahi pala ang kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Doon niya lang napagtanto na hindi pala siya nakapagsasalita. Matapos maunawaan ng mga yon ay tuluyang nilamon ng nerbiyos ang binata. Napasigaw siya ng husto kasunod ng pagbangon sa kanyang hinihigaan. Hayop na yan! Ano ba to? Naliligo na naman siya sa sariling pawis at namumutla ang pagmumukha sapagkat iba na ang dating ng masamang panaginip na yon. Demonyong yun. Sinong gumawa nun sa kaawawang bata? Hindi na malayan ni Gardo na tumutulo na pala ang kanyang luha. Naantala lang siya nang biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanyang paningin si Manang Osang na may kasamang isang matabang lalaki na nasa mid-30 or 40. Nagulat ang mga yon pagkakitang pawisan at namumutla si Gardo kaya agad na lumapit si Manang Osang. Ayos ka lang ba? Anong nangyari, Gardo? Tuluyan ng napaiyak ang binata. Hindi yung panaginip, Manang Osang. Totoong nangyari ho yung nakikita ko. Nang hapon ding yon, pagbalik ni Mampilo galing sa palayan ay nagtungo kaagad sila sa basement ng bungalow para doon isagawa ang bagay na makakatulong kay Gardo para hindi na siya paulit-ulit na nananaginip ng hindi maganda. Naikwento na ng binata kay Mang Lusong ang malusog na albularyo ang ilang detalye ng mga napanaginipan niya, kaya kaagad nagsagawa ng paglilinis ang lalaki. Nagsindi ito ng kung anong uri ng dahon na naglalabas ng kakaibang amoy. Ikinalat niya pagkalaon sa palibot ng basement ang pausok. Nang matapos na ay sa kanya pinaghahampas ng ilang pang tuyong dahon si Gardo na nasa sentro. Bumulong-bulong si Lusong ng mga salitang siya lamang ang nakakaintindi. At pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paggampas ng mga dahon kay Gardo, mula sa ulo hanggang sa talampakan ng binata. Ilang ulit niya yung ginawa at nang tuluyang mawala ang usok pati ang amoy nito ay dumilat na ang albularyo saka nagsalita. Malinaw na malinaw. Meron ngang kumukonekta sa iyong isang kaluluwa. Malakas ang koneksyon mo dahil bagong salta ka sa lugar na to. Inosente ka sa mga pangyayari at walang kamalay-malay. Bukod doon, natural at likas sa iyo ang makapag-imbita ng mga hindi pangkaraniwan sapagkat meron kang kakayahan. Hindi naman maipinta ang itsura ni Gardo dahil sa kanyang mga nalaman. Pwede po bang malaman kung sino o ano ang gustong kumonekta sa akin? Pakiramdam ko kasi parang may gusto siyang ipahiwatig eh. Parang humihingi ng... Hindi na niya itinuloy ang sasabihin sapagkat meron siyang pagdududa sa mga tao sa palayan maliban na lang sa kanyang mga amo. Hindi niya rin ikinuwento ng buo kay Lusong kung paano niya nakita sa panaginip na may trahedyang nangyayari sa lugar na yon. May paraan pa para makilala ko yung kaluluwang sinasabi niyo? Napailing ang malusog na albularyo bago tumugon. Ikinalulungkot ko pero magaling magkubli ang presensya ng kaluluwa kaya hindi ko matukoy kung sino siya. Bihira ang mga ganitong pangyayari at sa experience ko, ngayon lang to nangyari talaga. Kaya hindi rin ako sigurado kung paano gagawin ang sinasabi mo. Mayroong kinuha si Lusong sa kanyang bag at saka inaabot yun sa binata. Iporsedas mo to palagi. Pangontra to para hindi ka na managinip ng hindi maganda. At ito lang ang ipapayo ko sa iyo, Gardo. Kahit anong mangyari, wag na wag kang makikipagkasundo o tumulong sa mga patay o kaluluwa.
kahit gaano katrahedya ang mga pangyayari, kung minsan itinakda talaga yung maganap. Parte yon ng balanse ng mga buhay at hindi nabubuhay. Kapag pinakialaman natin yon, hindi man ngayon, darating ang panahon, may balik sa atin na hindi magandang pangyayari. Sige po, salamat po sa payo nyo at salamat rin dito sa porselas. May bayad po ba ito? Dahil sa mga sinabing yun ni Gardo, kahit papaano ay gumaan ang vibes nila na kanina ay medyo mabigat dahil sa mga usapang hindi pangkaraniwan. Nang matapos na sila, ay nagmeryenda muna ang apat at saglit pang nag-usap patungkol sa iba-ibang bagay bago tuluyang umalis si Lusong sa bungalo. Eksakto 6:30 ng gabi ay nagsimula na ngang magluto ng makakain si Manang Osang. Sina Mampilo, Gardo, Chito at Mokong naman ay nasa sala lang at nanonood ng balita. Maya-maya pa, habang abala ang lahat, ay napatingin naman si Gardo sa hagdan hanggang sa dumako na ang tingin niya sa itaas. Mula sa pinakadulo nga ay mayroon siyang nakitang anino. Anino ng isang babae. Nalaman niya base sa hugis ng ulo nito. Doon muling sumagi sa isip niya na ang nakita kaninang madaling araw ay hindi nga talaga si Madam Fatima, kundi isang multong hindi matahimik. Napatanong tuloy siya sa isip habang nakatingin pa rin sa itaas ng hagdan. Yung kaya yung bata? Batang babae? Halos nanlaki ang mga mata niya habang natitigilang sinasabi ang mga yun sa isipan. Ibinaling niya rin kaagad ang tingin sa mga kasama sa palayan na abala rin sa panonood ng TV. Doon niya lang din kasi napagtanto na sa panaginip niya ay nakasuot ng tipikal nilang uniforme ang humahatak sa kanya. Maraming naglaro sa utak niya habang taimtim na pinagmamasdan ang mga kasama. Biglang nabuo sa kanyang puso na hindi dapat magtiwala ngayon sa kahit na sino sa mga ito, sapagkat malaking-malaki ang posibilidad na isa sa kanila o marahil ay magkakasabwat sila sa pagpatay sa batang babae. Ang kwento ni Mampilo at Manang Osang na batang babae na hindi pa rin nakikita hanggang ngayon. Posibleng siya yung nasa panaginip ko at humihingi ng tulong. Habang iniisip ang mga yon, ay kinakabahan siya sa maaaring madiskubre sa mga kasama sa palayan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba, kaya pasimple siyang napahawak sa dibdib. Ayos ka lang ba, Gardo? Hindi siya umimik paglingon sa Ginoo. Ngumiti lang siya at tumango rito. Pero sa isip-isip niya ay marami na siyang sinasabi na kung ano-ano. Hindi ako kay Mampilo. Sana lang talaga wala kang kinalaman sa pagkamatay ng batang yun. Dahil kung meron, hindi ko alam kung ano magagawa ko. Natigilan siya at nilingon din sina Chito at Mokong na abala rin sa panonood ng balita. Naghumiyak na naman ang isipan niya habang pinagmamasdan ng mga kasamahan. Wag lang talaga sana na isa sa inyo. Pero imposibleng hindi isa sa inyo eh. Sigurado kung isa sa mga nagtatrabaho sa palayang to ang gumawa nun sa kawawang bata. Muli siyang napadungaw sa itaas ng hagdan, subalit wala na roon ang anino ng batang babae na nakita niya kanina. Maya-maya pa nga ay naagaw na ang atensyon nilang lahat nang dumating si Manang Osang para tawagin silang maghapunan. Dali-daling nag-alisan ang lahat sa malambot na couch. Nagunahan pa ang may ingay na sina Chito at Mokong papunta sa dirty kitchen. At dahil si Gardo ang nahuhuli sa kanila, kaya naman siya ang nagpatay ng TV. Nang mag-off na ang screen ay nagitla siya ng bahagya, sapagkat mula sa refleksyon ng malaking TV ay nakita niya sa likuran ng isang batang babae na nakatayo sa may hagdan. Marungis ang itsura nito na parang naliligo sa putik. Walang saplot, maigsi ang buhok na hindi lalagpas sa balikat. Bulag ang kaliwang mata,
may gilit sa liig, bali ang kanang paa at nakatahi ang bibig. Gulat siyang napalingon sa likuran subalit wala naman siyang nakitang batang babae na nakatayo sa hagdan. Dahil doon, nakahinga siya ng maluwag at dali-dali nang naglakad papunta sa kusina para sundan ng mga kasama. Tahimik na naghapunan si Gardo habang nagkukwentuhan ng mga kasamahan niya. Hindi pa rin kasi siya mapalagay habang pinagtatagni-tagni sa isip ang mga posibilidad. Panay-panay din ang pagritmo sa utak niya ng mga paalala ni Lusong subalit sa kabilang banda ay nahahabag siya sa batang namatay na tila ba nananabik na sa hustisya. Napaisip tuloy ng maalala ng binata kaya para tuloy wala siya sa wisyo habang kumakain. Paniniwalaan ko ba yung sinabi ng matabang albularyo na yon? Kaya nagpapakita sa panaginip ko yung batang yun kasi gusto niyang humingi ng hustisya. Ay, bahala na. Kahit na anong mangyari, tutulungan ko siya sa abot na makakaya ko. Makalipas pa ang ilang oras. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ay bumalik na si Gardo sa kanyang kubo na malapit lang sa bungalo. Pinagnilay-nilayan niyang mabuti ang mga sinabi ni Lusong habang hawak-hawak ang pangontrang binigay nito. Nag-aalangan din siyang bitiwan yon, kaya naman iniligay na lang niya sa ilalim ng unan bago mahiga. Pagkatapos noon ay pumikit na muna siya at saka mahinang nanalangin. Lord, kung ano man pong nangyari sa batang yun, kung paano siya namatay, gusto ko pong malaman yun. Gusto ko siyang matulungan eh. Sana Lord, wish ko lang po, iligtas mo ako sa kapahamakan dahil sa pagtulong sa paghahanap ng hustisya. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita ng mahina. Bata, kung nasaan ka man, ikaw nang bahala ah. Ipakita mo sa akin at sa abot na makakaya ko, kung ano man ang kaya kong itulong, itutulong ko, gagawin ko. Mahigit kalahating oras matapos manahimik ni Gardo ay bigla na lang umihip ang hangin. Pagdampi nito sa katawan niya ay napainat pa ang binata kasunod ng paghatak ng kumot na nasa ibaba niya rin. Nang makaramdam ng kaginhawaan ay nagpatuloy siya sa pagtulog subalit kalaunan ay naramdaman na lang niya na mayroong humahatak ng kumot pa ibaba. Kagad na padilat si Gardo at marahang tumingin sa bintanang nakabukas. Doon ay tumambad sa kanyang paningin ang batang babae na may maiksing buhok. Bulag ang kaliwang mata, tahi ang bibig, may gilit sa leeg, puno ng putik ang mukha at wala kahit na anong suot na damit. Hindi alam ni Gardo subalit hindi siya nakaramdam ng takot matapos makita ang bata na alam niyang kaluluwa na lang. Maraan siyang bumangon at hinarap ito. Gayunpaman ay nakaramdam pa rin siya ng kakaibang lamig dahil sa presensya ng isang kaluluwa. Ikaw ba yung batang nawawala? Tumango ang bata habang nakatingin sa kanya. At habang pinagmamasdan ni Gardo ang bata ay doon niya mas nasiguro na kalunos-lunos ang sinapit nito. Magkahalong galit at awa ang naramdaman niya sapagkat alam niyang hindi biro ang nangyari. Naawa siya sapagkat matindi ang trahedyang pinagdaanan ng inosenteng bata. Nagalit siya sapagkat alam niyang nasa palayan lang din ang salarin at malayang nakakakilos. Sinong gumawa nito sa'yo? Sabi mo sa akin para matulungan kita. Hindi na niya naituloy ang sinasabi sapagkat biglang tumalikod ang batang babae at biglang naglaho na parang bula. Dahil doon, napadungaw siya sa bintana at nagmasid sa madilim na palayan. Mula sa hindi kalayuan, ay natanaw niya nga ang kaluluwa kaya kumuha siya ng lumang flashlight at lumabas ng kubo para sundan ito. Bago siya makalapit ay naglaho na naman ang bata, kaya iginala niya ulit ang tingin. Nang makita niya ang kaluluwa sa bandang unahan, ay sinundan niya to hanggang sa makarating sila sa may kubo na nasa gitna ng palayan. Sa
Sa kalaliman ng gabi ay bigla na lang ulit naglaho ang kaluluwa ng batang babae. Kaya napabuntong hininga si Gardo habang nagmamasid sa paligid. Oh, nasan ka na bata? Sabi mo sa akin kung sino ang gumawa nito sa'yo. Anong pangalan mo? At para matulungan kitang makuha ang hustisyang hinahanap mo. Hindi na niya natapos ang huling salita sapagkat muling sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Lusong patungkol sa pakikipagtulungan sa mga kaluluwa. Kahit anong mangyari, wag na wag kang makikipagkasundo o tumulong sa mga patay na o kaluluwa. Kahit gaano katrahedya ang mga pangyayari. Kung minsan, itinakda talaga na maganap yun. Pati yan ang balanse ng buhay at hindi nabubuhay. Kapag pinakialaman natin yon, hindi man ngayon, darating ang panahon, may balik sa atin na hindi magandang pangyayari. Napabuntong hininga na naman siya ng malalim matapos maisip ang mga sinabi ng malusog na albularyo. Kasunod noon ay muli na namang umihip ang malamig na hangin. Sinayaw nito ang palayan hanggang sa mapadako ng tingin si Gardo sa lumang kamalig na hindi kalayuan doon. Pagkakita niya roon ay bigla niyang naalala ang panaginip. Doon yun ha. Mabilis siyang lumakad papunta roon at sinubukan niyang makapasok subalit nakalak ang lumang kamalig. Bakit nga ba hindi na ito ginagamit? Doon niya naisip na kaya marahil inabandona ang kamalig ay dahil may krimeng naganap doon. Walang ya. Tama ako. Dito nga yun nangyari. Tumalikod siya at tumarap sa palayan at muling iginala ang paningin hanggang sa masipat niya ang scarecrow na malapit din sa kubong nasa sentro ng palayan. Muling nanumbalik sa kanyang alaala ang nakitang bata na nakapasan sa scarecrow. Naalala niya rin ang panaginip kung saan ay nadapa siya sa isang hukay na doon lang din inilibing. Walang ya. Kung ganun, totoo nga. Dito mismo sa palayan nilibing yung sinasabi nila Mampilo at Manang Osang na batang nawawala 1 year ago. Pero kung 1 taon na nakalipas, imposibleng hindi makita ang bangkay o buto-buto, lalo na kung nag-aararo. Hindi na niya naituloy ang sinasabi sapagkat mula sa likuran, sa isang butas ng lumang kamalig ay mayroong kamay na lumusot doon at tinawakan siya sa braso dahilan para magulat at napaatras si Gardo. Paglingon niya ay unti-unting nagpakita ang kaluluwa ng batang babae. Nakatingin lang ito sa kanya at walang sinasabing kahit ano, kaya hindi rin alam ni Gardo ang gagawin. Hanggang sa hindi mawaring pangyayari ay bigla na lang niyang napagtanto ang kung anong meron sa lumang kamalig. Nandyan ang mga buto mo? Marahang tumango ang kaluluwa ng batang babae at pagkatapos ay saka ito tumalikod at tumago sa nakasarang pinto ng kamalig. Ilang segundo ang nagdaan ay narinig na lang ni Gardo na nagbagsakan ng mga kadena at padlock nang nagsisilbing kandado ng pinto ng lumang kamalig. Marahan siyang lumapit at itinulak ang kanang pinto at lumangit-ngit sa bawat pag-abante ito. At dahil madilim sa loob ng lumang kamalig, kaya naman ginamit na niya ang flashlight. Sa pagmamasid niya sa loob, ay doon niya napansin ang isang lumang silid. Naalala niya ito bigla sa kanyang panaginip kaya kaagad siyang lumapit doon. Dito ako nun sa panaginip ko Tapos, bumukas ito. Marahan niya rin binuksan ang nasabing pinto, subalit nahirapan siya sapagkat matigas na ang kapit nito sa lupa. Nag-ingat din ang binata dahil sa abandonado na ang kamalig kaya posibleng pinamamahayan na ito ng mga ahas. Nang mabuksan na nga ang pinto, ay kaagad niyang itinutok ang flashlight sa loob. Umalingasaw ang kulob na amoy kaya napatakipilong siya dahil na rin sa alikabok. Pagkalaon ay inalala niya ulit ang napanaginipan. Tila sariwa pa sa kanya ang mga pangyayari na parang nandun talaga siya sa eksena.
Nang idako niya ang flashlight sa isang sulok ay may nakita siyang lumang sako. Pumasok siya at nilapitan yon. Paghatak niya sa sako ay may maliit na ahas na biglang gumapang palayo sa kanya. Biglang napatras ang binata pero hindi siya nagpatinag. Kinuha niya ang sako at binuksan ito hanggang tumambad na nga sa kanyang paningin ang kalansay ng isang tao. Nanlaki ang mga mata ni Gardo pagkakita sa kalansay na yon, sapagkat sigurado na siya na ito ang batang babae. Hindi niya rin alam ang mararamdaman sapagkat isang taon na pala itong nakakubli sa lumang kamalig. Langyang yan, sino sa kanilang pumatay? Sabihin mo sa akin, bata. Sino sa kanila? Paggala niya ng tingin ay wala siyang nakitang kaluluwa ng batang babae. Hindi na rin niya naramdaman ang presensya nito sa paligid, kaya hindi na rin niya alam ang susunod na gagawin. Bata, nasa ka na? Paano kita matutulungan kung hindi ko alam ang totoo at eksaktong nangyari? Napabuntong hininga na lang siya habang tila nanlulumo. Kalaunan ay napaisip siya na isuko ang sakong kalansay sa mga kinaukulan upang sila na ang magtuloy ng imbestigasyon. Tama bata, ganun ang gagawin ko. Hinawakan niya ang bungo ng kalansay at doon na nga pumasok isa-isa sa isipan niya ang mga pangyayari simula sa umpisa. Para yung memory card na na-insert sa utak ni Gardo na siyang dahilan para malaman niya ang kabuuan ng mga pangyayari. Nakita niya at nalaman na Mona pala ang pangalan ng batang babae. Isang hapon, tahimik itong naglalakad pa uwi sa kanilang bahay at may dalang sariwang bulaklak na napitas niya. Ibinigay ni Mona ang bulaklak sa kanyang ina. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasagasaan siya ng sasakyan ni na Travis at Fatima. Nakainom kasi ang lalaki at medyo may pagtatalo sila ng kanyang fiancé. Buhay pa naman si Mona noon, subalit nabali ang kanang paa ng bata at nabulag ang kaliwang mata dala ng pagkakabangga. Kitang-kita ni Gardo kung paanong nagsisisigaw sa sakit ang bata at nagmamakaawa ng tulong, subalit dahil sa takot ay hindi dinala na mag-fiancé si Mona sa ospital. Wala rin naman kasi nakakita sa mga nangyari ng mga panahong yon. Sa halip ay kinulong nila ito sa kamalig at binusalan para hindi makapag-ingay. Pansamantala rin munang ipinasara ang kamalig na yon kaya walang nakakaalam na naroon lang ang bata na ilang araw nang pinaghahanap ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal ay nakita pa ni Gardo na habang nasa kubo ay pinagtatalunan ni na Travis at Fatima ang gagawin sa bata sapagkat gusto nang isuko ng babae subalit ayaw ng lalaki sa takot na makulong. Kalaunan ay marami pang kabalbala ng ginawa ni Travis kay Mona. Pumupunta siya sa kamalig ng lingid kay Fatima at ilang ulit na pinagsamantalahan ng batang walang kalaban-laban. At ang malaman yun ng babae ay naggalit siya ng gusto, kaya naman binalak na lang niyang ilibing ng buhay si Mona. Ginawa niya to ng kabaong subalit hindi kasya, kaya sa inis niya ay hinatak na lang niya ang nangihinang bata sa paa at para hindi makapag-ingay ng tuluyan ay ginilitan niya na ito ng leeg at inilibing sa tabi ng scarecrow. Nang malaman naman yun ni Travis ay hinukay niya kaagad ang bangkay at isinako na lang bago ibalik sa kamalig na hindi na pinagamit kahit kailan hanggang sa kasalukuyan. Pagkakita ni Gardo sa mga yon, napaluha siya ng gusto. Parang sumabog ang puso niya matapos ang sinapit ni Mona sa kamay ng kanyang mga amo na inakala niyang mabuti. Ngayon, naiintindihan ko na. Kaya pala nang ikwento kay na boss at madam yung tungkol sa panaginip ko parang umiwas silang dalawa. Demonyo yung mga yun Di ko sukat akalain na magagawa nila to. Nang gabing yon ay dinala ng binata sa kinauukulan ng sakong naglalaman ng kalansay. Iniwan niya lang sa tapat ng police station ng sako at nag-iwan ng mga detalye.
Pagkatapos noon ay bumalik siya at natulog na parang walang nangyari. Kinabukasan, pag-uwi ni na Travis at Fatima ay kaagad silang inimbitahan ng pulisya para maimbestigahan. Matagal na umandar ang kaso, subalit sa huli ay nakamit naman ni Mona ang hustisyang hinahanap niya. Maraming nagulat matapos malaman na ang magfiancé pala ang salarin sa pagkawala at pagkamatay ni Mona. Subalit naging tahimik ang palayan tungkol sa isyong yon, sapagkat ipinagbawal ni Mr. Robles na mapag-usapan pa yon. Kalaunan ay nagdesisyon si Gardo na bumalik na lang sa mansyon na pinayagan naman ni Mr. Robles. At bago umalis ng palayan ay nagkita sila ni Lusong at binigyan siya ng babala. Mag-iingat ka, Gardo. Nararamdaman kong may nakakapit pa rin sa iyong koneksyon mula sa ibang mundo. Sinabi ko naman sa iyo na huwag kang makikipagtulungan sa mga nilalang na hindi kabilang sa mundo natin. Ang mabuti pa, isuot mo na lang lagi ang proteksyon na ibinigay ko para malayo ka sa panganib. Sige po, gagawin ko po yung sinasabi ninyo. At ganoon na nga ang ginawa ng binata pagbalik niya sa mansyon. Wakas!